Masayang araw mga ka-PL. Naku po, eto na. Nagsalita na si BP Inday Sara, mga kababayan. Pumalag si BP Inday sa mga taga House of Crocs, lalong-lalo na po yung mga buaya, mga kababayan, na nagsuspende kay Congressman Kiko Barsaga. Sa madaling salita, mga kababayan, hindi nagustuhan po ng pangalawang Pangulo ang ginawa nilang pagsuspende kay Kiko Barsaga. Ito po ang kanyang naging pahayag, mga kababayan. Basahin ko po sa inyo. Abay, tama lang na magsalita po ang ating pangalawang Pangulo, at sana meron pang ibang mga mambabatas, mapasenador ka man o congressman ka man, na sana maglabas din ng kanilang hinanaing patungkol sa ginawang pagsuspende kay Kiko Barsaga, dahil kahit sino na mga elected official sa kasalukuyang administrasyon, kapag ka nagtanong ka, kapag ka kinutya mo ang kanilang mga pagnanakaw, panluloko sa kabanang bayan at sa ating mga kababayan, abay napakadali po nilang sampahan ng kaso, mga kababayan. Unang-una diyan, walang iba kundi ang inciting to sedition. Yan ang kaagad ang ano nila eh. Yung kaagad ang mga banat nila, mga kababayan, para mapatahimik po itong mga kababayan nating nagtatanong lang naman minsan. Dapat lang rin naman silang unain. Pero hindi po eh. Iba po ang ginagawang ganti ng Administrasyong Marcos. Sinasampahan po ng kaso. Sana marami pang mga elected official ang maglabas din ng mga statement kagaya po nito na sinabi po ng pangalawang Pangulo. Huwag kayong matakot, pambihira naman kayo. Huwag kayong matakot, ipakita po natin na gumaganang maayos ang konstitusyon sa ating bansa. Karapatan po ng bawat Pilipino ang magtanong at questionin kung paano nila ginamit ang pondo. Lalo na ngayon, napakalala po ng korupsyon sa ating bansa. Ito po ang sinabi mismo ng pangalawang Pangulo, mga kababayan. Kinampihan niya na po si Kiko Barsaga. Basahin ko po, pero bago ko lang simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At paki-click na rin po ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, paki-like at paki-share na rin. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. Eto na. Tungkol po ito sa pagkakasuspende ni Kiko Barsaga. A statement on the suspension of Representative Barsaga. Okay. The suspension of Representative Kiko Barsaga is a part of a series of effort to silence voices that speak uncomfortable truths. Tama naman, di ba? This is not the first time that critics of the government have been met with punitive action. Di ba? Marami na po, mga kababayan, sa mga kritiko ng kasalukuyang administrasyon. Ang iniipit, pinatatahimik po nila. Kaso, talagang matatapang lang po, mga kababayan. Itong ating mga kababayan na questionin. Ang mga nangyayaring anomalya ngayon sa ating bansa, lalong-lalo na itong korupsyon. In less than a year, we witnessed the kidnapping of a former president and the filing of inciting to sedition charges against several individuals, including myself, sabi ni BP Inday Sara, simply because we dare to question those in
power. Di ba ga, ang ating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan, kine-question lang naman ang kasalukuyang administrasyon, lalong-lalo na ang napakalalang korupsyon, no? At marami pang iba. So anong ginawa nila? Para mapatahimik ang dating Pangulo, kinidnap, ipinatapon doon sa The Hague, Netherlands. Kaya wala na tayo narinig ngayon na mga pasabog ng dating Pangulong Duterte kasi nga nasa kulungan na. Maging yung ating mga kababayan na nagtatanong lang naman, napakasimple lang naman nagtatanong lang no? At masasabi natin, kritiko na rin ng kasalukuyang administrasyon. Anong ginagawa nila? Sinasampahan din ng kaso, inciting to sedition. Maging ang ating pangalawang Pangulo, inciting to sedition. Si Jimmy Bondoc nga, kung di ako nagkakamali, mga kababayan nagsabi lang na tawag nun, Mindanao Secession, inciting to sedition. Ang tindi, ano? Baka bukas makalawa nito, mga kababayan. Ang magsigaw-sigaw lang ng Marcos resign, baka pwede nang kasuhan din po ng inciting to sedition. Ang tindi mo, bangag. In a nation that takes pride in democracy, dissent should not be treated as a threat. Okay? The right to speak freely is not granted by those in power. It is a fundamental right guaranteed and protected by our very Constitution, mga kababayan. Tama. Nasa saligang batas po, mga kababayan, na meron kayong karapatan magpahayag. Meron kayong karapatan magsalita, magtanong. Bakit sa kasalukuyang administrasyon na putang ina ito? Ay agad-agad nilang pinagkakasuhan. Inciting to sedition pa. Isa sa pinakamabigat, mga kababayan. Ginagamit po nila itong inciting to sedition na ito para mapatahimik po ang mga nagtatanong, ang mga kritiko. Masyado na po silang tawag nito, ginagamit ang kanilang kapangyarihan para patahimikin ang mga kritiko. Mistulang diktador na nga, mga kababayan. Kulang na lang magdeklara itong si Marcos ng martial law. Ayan, para ni ingay ng naglalakad na langgam ay hindi niya marinig. Wala siyang marinig na mga kritiko, mga nagtatanong. Ganun po sila kabalat sibuyas. O ito pa, karapatan ito ng bawat Pilipino. Lalo na ng mga lingkod bayan na may tungkuling magsiwalat ng katotohanan. Tulad ni BP Inday Sara. Napakarami niyang sinabing katotohanan. At malamang sa malamang, naku po, marami pang nalalaman itong ating pangalawang Pangulo na pwede niya rin pong isiwalat. Kaso, baka dagdagan po ang kanyang kaso na inciting to sedition. Di po ba? Balat sibuyas ang kalaban Ayaw pong matanong, ayaw pong mapagsabihan. Sige ka, magsalita ka. Inciting to sedition ka. Kaya kung ang isang halal ng bayan tulad ni Congressman Barsaga ay maaaring patahimikin, paano pa ang mga ordinaryong Pilipinong wala namang kapangyarihan, oposisyon? Yan ang katanungan ng ating pangalawang Pangulo. Abay, mas lalo na ho tayo. Kaya nga napakaraming mga kababayan natin, mga individual, mga kababayan natin na nakakasuhan Inciting to sedition
Paano pa yung walang kapangyarihan, walang posisyon? Di po ba? Democracy demands courage. Democracy demands the freedom to speak and the freedom to question. I stand with every Filipino who refuses to be intimidated. Syukran. Galing po kay Sara Z. Duterte, Vice Presidente ng ating bansa. Pahayag ito ngayong araw lang, Disyembre 3, 2025, mga kababayan. Sana meron pang ibang mga mambabatas, no? Mga elected official na magsalita ng kagaya nito. Magagaling naman kayo eh. Iba pa nga dyan, attorney eh. Di ba, mga kababayan? Mga abogado, may mga pinag-aralan. Bagamat marami po sa ating mga kababayan na mga masasabi nating kritiko ng kasalukuyang administrasyon ay nagsalita na, kaso pinatatahimik sa pamamagitan po ng pagsampa ng kaso. Sana marami pang lumabas. Huwag kayong matakot. Mawawala po ang malayang pamamahayag sa ating bansa kung gayon, kung hahayaan po natin ito na pairalin nila sa kanilang gobyerno o sa kanilang administrasyon ngayon. Mawawalang saysay po ang isa sa mga nakatala sa saligang batas na mayroong malayang pamamahayag, malayang pagtatanong ang ating mga kababayan, tayong lahat. No, sana lang meron pang ibang mamabatas na pumalag dito sa ginawang pagsuspende kay Kiko Barsaga. Okay, o eto pa. Isa pang balita, mga kababayan, marami po ako ibibigay sa inyo. Katulad na lamang po nitong palusot nila ngayon. Eto, basahin ko. Mamaya na ako magbibigay ng kaunting komento lang. Nilinaw ni House Committee on Ethics and Privileges Chairman at 4-Piece Party List Representative J.C. Abalos na ang suspensyon laban kay Cavite Representative Kiko Barsaga ay hindi bunga ng social media post nito laban sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga kababayan, etong mama na ito, pinagtatanggol pa si si Bongbong Marcos, etong si tawag nito, J.C. Abalos no? Sinabi na nga nung nakaraan bira ka naman J.C. Abalos. Sinabi na nga, di ba? Ibinalita na nga na ang naging dahilan ng pagkakasuspende kay Kiko Barsaga ay yaong mga pagpuna niya sa presidente, tapos ngayon ipagtatanggol mo pa. Di ba? Aso ka rin ba? Nagtatanong lang. Naku, delikado tayo. Mahirap magtanong sa panahon na ito, mga kababayan. Tropa ba kayo ni Tamba? Nagtatanong lang po Ano bang ginagawa ni Kiko Barsaga sa araw-araw niyang pagiging mambabatas? Walang iba kundi ang tanungin at maging kritiko ng kasalukuyang Pangulo ng ating bansa. Hindi lang si Bongbong Marcos. Ang binabanata nito si Kiko Barsaga. Si Martin Romualdez, kasama na yan. Ewan ko lang kung si Lisa Marcos, kasama pa. Si Saldico at iilan pang mga mambabatas na sangkot di umano dito sa malalang korupsyon na nangyari sa ating bansa. Pero ang higit sa lahat talaga, si Bongbong Marcos, inaaraw-araw nitong si Congressman Kiko Barsaga na yun ang naging dahilan ng pagkakasuspende kay Kiko Barsaga. Yun ang ginamit po ng mga taga House of Representatives para tuluyang isuspende si Kiko Barsaga. Mga kababayan, ito, maitanong ko lang po sa inyo.
Maniniwala ho ba kayo, ha? Na simpleng pagsuspindi lang po ito kay Kiko Barsaga. Pagkatapos ng 2 buwan, makakabalik kaya si Kiko Barsaga? Ha? Tanong ko lang. Pero para sa akin po, mga kababayan, hindi na po makakabalik yan si Kiko Barsaga. Yan lang ang nakikita ko. Itutuloy-tuloy na ho nila yan. Hindi natin alam sa kung anong dahilan nila gagawin para hindi na makabalik si Kiko Barsaga. Pero para sa akin, ito, opinion ko lang naman ito. Hindi na po nila hahayaang makabalik yan. Nakuha na nila yung gusto nila masuspinde itong mambabatas na kung may question sa kasalukuyang administrasyon. Hahayaan pa ba nilang makabalik yan? Siyempre, hindi na. Gagawa na po sila ng kaparaanan. Kung ano man yon, hindi natin alam. Malay natin, baka ngayon pa lang, niluluto na po nila, mga kababayan. Ang gagawin nilang dahilan para hindi na makabalik si Kiko Barsaga. Di ba? Congressman Arne Teves, ano ginawa nila? Ganun din naman di ba? Halos kaparehas nitong ginawa nila kay Kiko Barsaga hanggang sa kalaunan. Natanggal sa pagkakongresista. Di po ba? At marami pang mga elected official ang naging kagaya nito kay Kiko Barsaga. Sino? Ayan, maliwanag. Si Mayor Rama, ng Davao, ng Cebu City. Wala na, hindi na nakabalik. Mayor 'yon, ha. Ito si Kiko Barsaga, siguradong ganyan din ang mangyayari. Kaya sa araw na ito, maya-mayang kaunti lamang mga kababayan, magkakaroon po ng caravan or counting rally dyan sa labas mismo ng House of Representatives para ipanawagan na pabalikin sa pwesto si Congressman Kiko Barsaga. I-lift yung suspension niya na 60 days o 2 buwan. Kundi putuli na yon, pabalikin kaagad sa pwesto. Di ba? Mga kababayan, ito pa isang balita. Sabi ko po sa inyo marami po tayong ibabalita ngayon. Marami po tayong balita ngayon Pero ulitin ko, hindi na po yan makakabalik si Kiko Barsaga kapag walang manindigan po sa kanya. Mabuti na lamang po nagsalita na si BP Inday Sara at ang mga supporter ni Kiko Barsaga lalabas po sa lansangan. Abang-abangan po natin yan. Ito. Wala na. Ang ICI, mga kababayan, member ng ICI, unti-unti na nagkakalasan. Kita nyo na. Una si Magalong, wag na natin pansinin yun. Parang nagpabida, nagdrama lang yung mama niya para sabihin galit siya, puno. Pero kalaunan kinakampihan niya na si Bongbong Marcos. Wala yun, oportunista yun. Si Magalong, gasinaw ang ulo sa agi itong yawa to. Oportunista yon. Ginagamit niya yung issue para bumango siya, pero hindi niya po na ipagpatuloy kasi nabuking agad siya. Ngayon, nasaan na? Nanahimik na kasi napuno ng kutsa Una, ang bango-bango niya kaso, lumabas yung tunay na kulay niya doon sa pag-imbestiga niya sa mga flood control sa Davao City, nabuking siya, ayun, umani ng sangkaterbang pangungutya mula sa ating mga kababayan. Kaya ngayon, tahimik ni Magalong. Eto, isa pang miyembro ng ICI, kumalas na naman. Sige nga, matanong ko nga ulit sa inyo, kapag kayo ba ay isang miyembro ng ICI, nakikita nyo namang mabuti ang layunin para sa katotohanan. Halimbawa, ipagpalagay natin na mabuti ang kanilang motibo. Matukoy talaga kung sino ang mga mastermind, maipakulong. Ang dapat maipakulong, makasuhan. Aalis ka bilang miyembro ng ICI, kung nakikita mo naman na magulo na at hindi maganda ang pamamalakad o ginagawa ng ICI, mananatili ka pa, naturalmente, lalayasan mo yan.
Di ba? O ito na nga ang nangyari, mga kababayan. May lumayas na naman na isang miyembro ng ICI. Oh. Napapaghalata na napakarumi ng laro ng taga-ICI. O eto, breaking. Ayan. Former Presidential Advisor on Political Affairs Jacinto Paras claims former DPWH Rogelio Babes Singson has tendered his resignation as member of ICI, mga kababayan. Nilayasan ang ICI. Ito ang isa sa mga dahilan. In an interview on BNC's at Forefront program, Paras says Singson told him that he will relinquish his post this month because hindi niya nagugustuhan ang ICI. Uulitin ko yung dulo. Hindi na niya nagugustuhan ang ICI, mga kababayan. Kita nyo na. Hindi na nagugustuhan ang ICI. So alam na, merong mga laro dyan sa ICI, mga kababayan, na maaaring hindi nagustuhan. Kaya ayun, di nag-resign, umalis sa pagka-miyembro sa ICI. So, ang tanong, ipagpapatuloy pa ba? Hahayaan ba natin, mga kababayan, na magtuloy-tuloy pa itong ICI? Kung ganun rin lang pala, ang kalakaran dyan sa loob ng ICI, merong hindi nagugustuhan itong mga ilang miyembro, ipagpapatuloy pa ba? Anong silbi? Lumalabas po itong ICI na ito, parang sila pa mismo ang nagtatakip sa mga kawatan. O sige nga, kung miyembro ka ng ICI, nakikita mong maayos naman ang ginagawa ninyo. Talagang gusto nyong tuntunin o malaman o hulihin yung mga kawatan. Bakit ka aalis? Maituturing na mission mo yan Mission mo, kaya mission ko ito. Kaya ako naririto sa ICI. Gusto kong tukuyin kung sino ang mastermind. Gusto kong maipakulong yan. Mission ko ito. Kaso parang meron yatang ibang galaw, mga kababayan, hindi ito ang mission ko. Kaya ang gagawin ko, lalayas ako. Di ba? Yan po ang nangyari ngayon. Hindi niya nagugustuhan ang ICI. Kaya ayun, nag-resign. Ayun na. Di ba? Walang silbi, walang saysay ang ICI na yan, mga kababayan. Pinagluloko lang yan ang taong bayan, kagaya nitong mga sinabi ni Sandro Marcos. Di bagay, idinawit siya ni Congressman Saldico, mga kababayan, na di umano, meron ding insertion na 50 billion pesos. Ano ngayon ang pinalalabas niya sa social media? Di bagay parang sinasabi niyang walang katotohanan yung mga sinasabi ni Saldico. Tuloy-tuloy niyang sinasabi, walang tigil. Katulad nito, ayan, meron na naman sa inilabas mga kababayan na statement. Ito po ang sabi niya. Basahin ko lang yung maikli. Total, maintindihan na po natin ito. Sandro Marcos, nagpahayag laban sa nepotismo. Kabanang bayan hindi dapat gamitin sa pagpapayaman ng pamilya. Ayan Yun na, okay na yun. Ibig sabihin, huwag niyong gagamitin ang kabanang bayan para sa inyong pansariling interes o magpayaman sa inyong pamilya. Representative Sandro Marcos, kabanang bayan, hindi dapat gamitin sa pagpapayaman ng pamilya. So, sa madaling salita, parang sinasabi niya, hindi ko gawain ito. Wala akong 50 billion insertion. Di ba? Kuno, concern siya
sa kabanang bayan, mga kababayan. Huwag nakawin, huwag gamitin ng mga makapangyarihang tao, mga elected official, para payamanin yung kanilang pamilya. Hindi nga. Yung tanong muna, Sandro Marcos, ni Congressman Pulong Duterte ang sagutin mo. Totoo ba yung mga aligasyon sa iyo ni Chavit Singson? Sandro, meron ka nga bang flood control project dyan na palpak? Meron ka bang flood control project dyan na minamadali mo nang matapos, nagkukumahog ka na daw na matapos para hindi masilip ng DPWH at ng ICI? Pakisagot, Sandro Marcos. At sabi pa nga ni Congressman Pulong Duterte, maglabas ka daw ng resibo. Wag mo naman masyadong papugiin yung sarili mo, sir. Sandro Marcos, masyado mong pinagagwapo sarili mo. Kung ano-ano na sinasabi mo sa social media para lang wagsak yan ang mga sinabi ni Saldico. Wala na, sir. Wala na pong maniniwala sa inyo, Sandro Marcos. Wala na, malabo na. Malabo pa sa sabaw ng puset. Tapos na. Nasabi na lahat ni Saldico at yun na. Yun na ang pinaliniwalaan ng ating mga kababayan ngayon. Nang-uuto pa kayo eh. Nang-uuto pa itong mga kababayan. Ganun talaga kapag ang isang tao naiipit, nadadawit, walang ibang gagawin yan, mga kababayan, kundi magpabango. Kunwari, concern, pero wala na. Mali-malita na po ang nakuha nila. Di ba? Sa akin ba nanggaling yun? Hindi. Mismo kay Saldico. Si Saldico ang may sabi. Sandro Marcos, wala na, sir. Hindi mo na kayang bilugin, paikutin ang mga tao. Tapos na, nasabi na ni Saldico at maaari meron pang ilalabas na mas matindi itong si Saldico na mas malala talaga yung mag-aapoy sa galit yung ating mga kababayan. Mag-aantabay lang tayo, di umano. Ayon kay Saldico, marami pa daw siyang ilalabas eh. Di ba, mga kababayan? Tapos, eto na, si Sandro Marcos, bago pa lumabas yung mga bagong pasabog ni Saldico, inunahan niya na. Huwag ganon, sabi niya. Huwag ganon, huwag yung gagamitin ang kaban ng bayan para payamanin ninyo ang inyong pamilya. Yumaman na nga kayo dyan eh. Sino may sabi? Si Saldico. Hindi ako. Lalo daw kayong yumaman eh. Mas lalo daw dumami yung inyong pera, sabi ni Saldico. Kasi mali-maleta ang nakarating sa inyo sa mga insertion. 100 billion sa tatay mo eh. Ikaw kalahati lang kasi maliit ka pa na buhaya. Kaya 50 billion lang. Di ba, mga kababayan, uutuin pa tayo nitong bagitong ito. Diyos ko naman, Sandro, hindi kami kahapon pinanganak, sir. Matanda pa po kami sa'yo. Kaya itong mga sinasabi mo, hindi namin ito pinaniniwalaan. Hindi kami naniniwala sa pagiging concern mo kuno dyan sa kaban ng bayan. Pag mo kaming lalansihin, tapos na. Lumabas na ang baho mo. Hirap ka na bawiin yung mga sinabi ni Saldico. Mabigat yung mga statement ni Saldico. Hindi mo na mababago yun. At merong mga paper trail
merong mga resibo o si Saldico na ipinakita maliban dun sa mga sinasabi niya. Paano mo ngayon yun ide-debunk? Mahihirapan kang i-debunk yun sa Sandro Marcos. Kaya ako sa'yo, imbis na magpabango ka sa social media o sa mga mainstream media, sabihin na wala kang kinalaman, o parang ganun ba, pinapalabas mo wala kang kinalaman, malinis ka. Sundin mo na lang yung hamon sa'yo ni Congressman Pulong Duterte. Ang tagal na nun, sir. Kung daw nagkakamali, magdadalawang buwan na yun. Maglabas ka muna ng resibo mo. Pwede ba? Sandro Marcos, kaya mong ilabas, sir? Bibilangan ka namin ng 1 linggo. Ang haba na niyang 1 linggo na yan para makapagpalabas ka ng resibo. 1 araw lang, kaya mong ilabas yan Sige, 1 linggo. Bibilangan ka namin ng 1 linggo, Sandro Marcos. Ilabas mo yung mga resibo. Ngayon, kung wala kang mailabas na resibo, maliwanag na totoo ang mga sinabi ni Saldico at ni Congressman Pulong Duterte. Okay? Maghihintay kami. Kung talagang totoo yung paglilingkod mo, para sa bayan yan, para yan sa mga kababayan mo sa distrito mo, pagiging congressman mo, patunayan mong malinis ka. Maglabas ka ng resibo. Okay? Mag-aantay kami. Ayos! Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat yan lagi. At higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.